Ayun, tumulo na rin po yung tubig. Maghapon kaming walang tubig. May ginawa po kasi dito sa banda namin. Okay. So, tumutulo sandali. Off, walang po siya. Puno na. Okay, magandang gabi. 10:25 na ng gabi, no? At, wow, hindi ko alam kung saan ko uumpisan tong sasabihin ko. At, nitong nakaraan, talagang binabantayan ko muna bago ako magsalita. Not until now, talagang umusbong na rin po yung kampihan. Ito na po, yung sa Israel at saka sa Iran, no? Siyempre ang US, kasama po dyan, kakampi po at alam naman nating number one supporter ng bansang Israel. At ngayon po, hinihintay ko ano yung magiging resulta nito. Ayaw kong bigyan ng specification ng mga pangyayaring ito ngayon dahil hanggang ngayon po na-amaze ako. At may hinihintay tayong blood moon sa darating na March 3. Ito naman blood moon pong ito ay talaga naman pong sinasabi naman nilang may significance daw. Pero ako naniniwala po kasi yung blood moon na sinasabi po sa doon po sa Apocalypse, ako naniniwala po ako sa tribulation pa po yon. Pero ganun pa man, siguro silipin natin kung ano yung pwede nating makita po dito sa mga ganito. May mga alignment daw ngayon ng planets. Hindi ko po alam parang Jupiter or something. Nagtapos po ngayon ng February. Ito po, mamaya po, konting oras na lang matatapos na po ang February. Marso na po tayo. At may alignment daw po yung mga planeta ba yon? O ano man, ano? Sa lahat po ng ito, ano ang gusto kong sabihin po sa inyo? Ang nakatakda ay mangyayari. Cool ka lang. Relax ka lang kung Kristiyano ka na. Pero please lang, huwag mo naman kalimutan yung mga unsaved. So I think this vlog, itong short vlog ko lang na ito, wala akong balak gumawa ng mahabang vlog ngayon. Dahil kaliligo kung alam po, very uncomfortable ang day na to. We don't have water supply for the rest of the day. The whole day, I mean, yeah. Tribulation na rin yun. Tribulation na rin yun, di ba? So itong ibig ko po sabihin, no, serious po ulit. Ito pong mga pangyayari pong ito, nakatakda na po ito. Mag-relax lang po tayo. Pero huwag mo naman kalilimutan yung mga unsaved na mga kakilala mo. Yung mga senyales na ito, makinig pong mabuti, especially ito, ang binabantayan ko rito yung sa Iran, tsaka sa Israel. Siyempre kasali ang Amerika, hindi pwedeng mawala yan. Ito ang binabantayan ko. At gusto nyo i-play na lang po ninyo yung mga video na makikita nyo kasi it's all over YouTube. Ayaw ko na pong banggitin yung mga sinabi ni Donald Trump. Tignan na lang po ninyo yun. Itong binabantayan ko ngayon. Tahimik lang ako nagbabantay. Pa YouTube lang, no? Patingin-tingin lang muna. Pero ako, i-remind ko po kayo, alam nyo, this is a big call for us believers to evangelize more. Nitong mga nakaraan, masyado tayong nalibang doon sa mga issue sa Christianity, tungkol sa, alam niyo na, yung mga nangyayari sa Pilipinas. Pero hello, alam niyo, pag involved po ang Middle East, sa mga ganire, na mga hula o propesya, magbabantay po tayo dyan. Kasi ayan po ang nakalagay sa Bible. No? Bantay po tayo dyan. Lalo na po, it's something like, talagang, alam nyo, ganito po kasi mangyayari yan. Bago dumating po kasi yung rapture, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kasi panay tayo rapture, baka nakalimutan nyo. Bakit? Isa sa dahilan na ira-rapture ang church para hindi maranasan yung tribulation. Hindi po ba? Kasi talagang magulo, may chaos. Bago mag-rapture po, talagang nagke-chaos na may parating na chaos. Kaya nga po tayo ililigtas ni Hesukristo ng Panginoong Hesukristo para hindi natin maramdaman ang chaos na yan. Ako naniniwala po ko, gera po yan. War po yan. Makinig po kayo mabuti sa akin. Itong war na ito, involve ang US, ang Iran, at syempre, ang hindi nawawala sa mga war, ang Israel. Ano ba naman itong maliit na bansang ito? Maliit pa sa Maynila, pero gustong-gusto ng mga
nakapalibot na bansa sa Kanya. Ever since, hindi pa tayo mga tao, yan na po yan. Kasi nasa Bible po yan eh. Yung po ang tugon. Nasa Bible po yan. It will happen. It will happen. Relax lang kayo. Pero mag-evangelize po tayo. This is a call to evangelize. Dahil anytime, makinig po kayo mabuti sa akin. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. What is the reason of Jesus? Of course, mahal niya tayo. Loves niya tayo. Alam ni Jesus may great tribulation pong darating. Yes. Pero bago kasi dumating yun, magkakaroon ng chaos, no? May gulo. Ito po yan. Gera yan. Di ba? So, ayan po sinasabi ko sa inyo. Kaya ako naniniwala po ko, baka anytime mag-rapture na po. Nangingilabot ako ngayon. Because sa excitement to see Jesus for the first time. Kasi ang panganalangin ko, Lord, in behalf of all believers, ng mga daily good vibers, lalo na yung mga daily good vibers ko, ako, daily good vibers natin, Lord. Kasi ang daily good vibes kay Jesus to. Hindi na kami aabutan ng kamatayan, Lord. Ayan ang declaration ko na. Yan ang talagang, alam ko, pinaniniwalaan ko yan, from my heart, that the Lord is so good, He will not let us to experience physical death anymore because anytime the Lord Jesus will caught us up to be with Him forever and ever. Ito lang po gusto ko sabihin. Nandiyan ang YouTube, buksan lang po ninyo. Alamin ang balita. Sa Middle East kayo itong balitang Middle East. Si Jack Hibbs, one of my favorite pastors, meron siyang topic na hindi ko pa tapos. Doon sa tablet ko pinapanood eh. So, meron siyang napakagandang topic. So, tignan po ninyo yan. Yung topic ni Jack Hibbs, nasa main tablet ko, sandali. Ito siya. Ay, naku. Na-off siya eh. Ganun po talaga pag Ito, the topic is, the stage is being set for the end times. Okay? Ang channel, Real Life with Jack Hibbs. Hindi pa ako tapos, so babalikan ko po yan. Nag-record lang ako sandali. Dahil importante po ito. Maybe, this is it. Kasi alam ninyo, merong nangyaring war dati, natatandaan po ninyo, noong 2023, nilusob meron silang pista ng mga Hudyo at ang ginagawa. Ano bang pista yun? Nakalimutan ko na. Tapos, trumpets. Ay, trumpets ba yun? Feast of Tabernacles yata yun, di ba? Yung parang nilusob sila, marami mga namatay ng mga Hudyo. Okay, so, di ba yung mga kinidnap? Natatandaan po ninyo yun? Almost, mahigit 2 taon na po nakararaan yun. Pero, itong gusto ko pong sabihin. No? Ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Bagamat, shocking yon, ito naman pong sasabihin ko, this is escalating. Ito po siya. Kung titignan mo ang mga pages ng Bible, especially doon sa Zechariah, no? May hawig ito dito eh. Book of Daniel, may hawig din ito dito. Kasi alam ninyo, ang orasan po ng Panginoon ay ang Israel. If you really wish to know kung nasaan na tayo, yung mga nagbabantay lang pong kausap ko kasi maraming Kristiyano parang iba yata ang priority. I'm not condemning pero at least man lang sana haba na interest to eschatology and end times. Dahil ito na po yung exciting part na alam natin na anytime magra-rapture na po. Rapture is not a dream. Rapture is not a fairy tale. Ako, sumasama ang loob ko. Ito sabihin ko po totoo po sa inyo. Group of people, professional people, I open this up, rapture of the church, at ang nakakalungkot, there are some believers there. Not all, some lang naman. Siguro 2 lang kami, 3 kami. Hindi na lang sila kumibo, na hindi sila nagsalita. Pero ako sabi ko, rapture is real, sinabi ko. Mga professional po yung kausap namin na yan. Parang hindi nila pinansin, parang for them, maybe for them, it's just like a fairy tale. Kumbaga siguro at the back of their minds, they're telling me to stop. Pero ayoko. Totoo ito. Ako.
Kasi dapat masidhi ka, lalo na to express your faith. Dahil nakaranas tayo ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, gusto natin siyang ibahagi sa ibang mga tao. We're not perfect, we're just forgiven. Okay? So, it's something like, bukas po may vlog po kung abangan po ninyo. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Pero definitely regarding this one. Ha? So, tignan po natin. At ito yung Bible ko, ito yung journal ko. I'm figuring this out. At kumukuha rin ako ng puntos kay Jack Hibbs. Favorite ko po yan na preacher, tsaka si Rene Rowland, tsaka si Buzz Ken. Pero si Rene Rowland, may iba kasi siyang view regarding eschatology. Gusto ko siya sa grace preaching. Si Buzz Ken, gusto ko rin siya sa grace preaching. Pero sa end times, I don't think na pareho kami ng, no? Jack Hibbs ang favorite ko. Pero ang all-time favorite pastor ko po talaga si Dr. David Jeremiah, no? At meron akong Bible na yung The Jeremiah Study Bible, one of my favorite Bibles of all time. At ang dami kong natututunan. Yan, Charles Stanley, favorite ko po yan nung araw. Siyempre, sino pa nga po ba yun? Sa evangelism naman, favorite ko si Billy Graham, no? Although, parang sabi nga nila, hindi masyadong focus sa cross, pero gusto ko yung way of evangelism. For him na maging example na masidhi to promote the love of God through the Lord Jesus Christ. Ayun po. Ayan, sinashare ko lang po sa inyo. Pero si Jack Hibbs po napakahusay. Mag-preach when it comes to end times. Okay? Tsaka meron pa po ako isang napanood Nakalimutan ko lang po yung ano siya. Yung connect the dots yata nakalagay doon. Something like that. Mahusay po yon yung pastor na yon. Sa end times din po siya. Connect the dots. Yeah, tingnan po ninyo. I forgot the name. Kailan ko na nakita. Pero si Jack Hibbs kasi talagang tumututok siya sa prophecy. Mahusay po talaga siya. Matagal ko na siyang pinapanood since, I think, 2022 pa. Yan, at pinapanood ko nga po siya ngayon. And it makes sense. It really makes a lot of sense right now. Especially nowadays na talagang ako, hindi ba, panay ang banat ko, ang dami nagbago. Guess what po? Yung kausap ko po kanina, anong binabanggit sa akin, ganyan din po. May napansin ka nagbago sa mundo. Kanya. Wow, kako. Talaga napapansin na po ng mga tao yan. I'm talking to an unbeliever. Unbeliever po yan. Ano ang tawag dito? Yung dating kausap namin na tricycle driver. May palayaw siya Nakalimutan ko na nakalimutan ko ang pangalan niya. Okay, tahimik na tao lang pero keen observer pala siya when it comes to things around us. Yan din. Malayong-malayo na ang panahon, sabi niya, dun sa nakaraan kumpara ngayon. Parang may nagbago sa atmosphere, sabi niya. Atmosphere yan, So, alam ninyo, ito po ngayon, lalo na ngayon ito. Itong nangyayari ngayon, bantayan po natin ito. Itong war ngayon sa Middle East na ito. Ano ang magiging responde ng Iran? Tandaan niyo po, nung January ba yon? Hindi ba ang Iran ay nagkaroon ng problema sa kanilang mismo sa mga tao niya mismo, mga tao nila? Nagkaroon ng problems. At siyempre si Donald Trump na naman doon ng ewan ko kung tawag doon, namamagitan ba yun or what, para tumulong. At maraming Iranians humingi na nga po ng tulong dito kay Pangulong Trump. Di po ba? Natatandaan yun last month. At ngayon may war na po. Nag-observe ako dati, tignan ko kung magkakawar ako. May war na po. This is a very different war, mga kaibigan ko. Tapos yung alignment ng mga planeta ngayon, natapos ang February, it's superb. Okay? So abangan na lang po niyo yung kwentuhan natin bukas regarding this. Dahil bukas po, marami akong ibibigay na
talata tungkol po dito sa mga ito. At ibibigay ko rin po yung context para hindi kayo malito. No? Again, yung blood moon po na binabanggit po sa Apocalypse, magaganap po yan sa Great Tribulation pa po. Hindi po sa panahon natin yan. Kaya sabi ko nga, cool lang kayo. Relax kayo. Pero dito po sa Israel, sa Iran, Amerika, kasama syempre. Pero alam niyo po ba, magugulat po kayo sabihin ko, parang walang hint ng Amerika sa Revelation. Bakit nasaan na ang Amerika nung panahon ng Book of Revelation? Talagang maraming Bible scholars na ako nakausap. Wala raw talaga ang Amerika doon. Pero may nakalagay naman kasi doon. Wala nang bumibili sa kanya, di ba? Parang nilamo na siya ng ganito, ganyan. May mga nakalagay na gano'n doon. Pero may nag-i-interpret no na hindi raw yun Amerika. May nag-i-interpret naman na Amerika daw yun, pero silent lang. Walang name. Di ba? May mga pangalan yan Gog at Magog, tapos yung mga pangalan na binanggit, di ba? May Gomer, Tagorma, mga ganyan. Malalim na pag-aaral yan. Actually, ako hindi ko masyadong niispatan niya mga yan. Mas gusto ko po yung talagang maipaparating ko sa inyo yung pinaka sa plain na pamamaraan ng parang kwentuhan lang tayo. 'Di ba? Parang as you would to a friend, you open your YouTube, listen to Daily Good Vibes as you would to a friend. You're listening and yet nakakapag-conversation po tayo. And you're so welcome by commenting dito sa may bandang baba. Please, makipag-participate naman po tayo. Amen? Parang di naman po buryong o boring itong channel natin. Di po ba? And I'm so thankful to the Lord for what He's doing sa channel po natin. Alam nyo, in everything, sabi ng Bible, give thanks. That's one of the talata na talagang hindi ko malilimutan. Maniwala kayo sa akin. In everything, give thanks. Nung namatay po ang mga magulang namin, yan po ang pinangawakan namin, mga kapatid ko. In everything, give thanks. Because Jesus is in the throne, Jesus is in control, and Jesus will surely rescue us sa lahat ng mga pang-amba ng Diablo. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, click that subscribe button tulad na sinasabi ko kanina. At i-share mo ang video ito. Lalo na ito po ay very exciting sapagkat nagbabantay po tayo ngayon. Nagbabantay tayo na baka anytime nga po dagitin na tayo ng Panginoong Hesus Kristo. Good night. God bless sa ating lahat.